Magandang araw pong muli mga kapatid. Narito naman po tayong muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Sa pagkakataong ito, bigyan nating daan ang katanungan ng ating isang kapatid. Bakit daw pinabayaan ng Diyos ang isang tao sa kanyang pagdurusa? Basahin natin ang Eklesiastiko 15 mula 14 hanggang 17. Sa pasimula pa ng lalangin niya ang tao, ginawa na niya itong malaya na pumili ng kanyang nais. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Tandaan natin mga kapatid, tayo ang magpapasya kung magiging tapat ba tayo sa ating Panginoon Diyos o hindi. Sa 16, naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong magustuhan. Sa 17, makakapili ka. Alinman sa dalawa, buhay o kamatayan, ang iyong mapili ang siya mong patutunguhan. Ang kalayaan sa pagpili ng isang tao ay ibinigay na ng Diyos yan sa atin. Kung gusto natin, masunod natin ang kanyang kalooban. Ngunit minsan ang tao, pinili niya ang kanyang landasing hinaharap na hindi kalooban ng ating Amang nasa langit. Basahin pa natin ngayon ang Efeso 2, versikulo 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noon una pa man. Nang likhain tayo ng Panginoon Diyos, ang kalooban ng Diyos, kapatid, ay talagang yun sana dapat ang ating sundin sapagkat nang likhain niya tayo upang ilaan natin ating buhay sa paggawa ng mabuti sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Yan ang kanyang layunin nung una pa man sa atin. Idagdag pa natin ang Roma 1, versikulo 25. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Sa 26, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila na humaling. Ginawa nila ang makasuklam-suklam na bagay, kaya sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Kung minsan, kapatid, ang tao talagang napaparusahan dahil lang sa kasamaan ng kanyang ginagawa. Hindi man dito sa lupa ang parusa sa mga gumagawa ng karumal-dumal na krimen, hindi pa rin tayo makakalusot sa batas ng Diyos sapagkat yan ang layunin ng Diyos sa atin, gumawa ng mabuti buhat panunguna. Kaya pababayaan talaga ng Diyos ang isang taong sutil at talagang suwail sa kanyang pagdurusa sapagkat hindi niya sinusunod ang layunin ng Diyos na inilaan sa atin nang likhain niya tayo dito sa Efeso 2, versikulo 10. Hanggang dito na lang, sinasamahan niyo akong muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.